Your Honor. No, that's your story. That's the real story, Your Honor. No, that's one side of the story. No, That's Your your Honor, story. that's the real story. You know, kahit magpalakasan tayo ng boses dito, it will be Your the... Honor. O yan, sabi ni Cayetano, kahit magpalakasan tayo ng boses dito, anong sabi ni MDS doon? I will not outshout you. Pero ito, tingnan nyo to. You don't have the right to raise your voice in this hearing. You don't have the right. Apologies, Your Honor. You're used to that kasi. Kayo ni... Can Mr. Fernandez also No, take the seat? Mga resource person, wala kayong karapatan na magtaas ng boses dito. Okay? Ang pwede na magtaas ng boses siguro yung nagtatanong sa inyo, pero kayo hindi pwede. Ang sabi, kayo mga resource person, wala kayong karapatan, right, na magtaas ng boses. Ang may karapatan lang magtaas ng boses is yung nagtatanong, which is sila. Sila lang yung may karapatan. Akala ko sabi ni MDS, I will not bully you. I will not outshout you. Pero dito, wala kang karapatan tumaas ng boses, kami lang. Tama ba yung narinig ko? Golden 2 nga kasi. Golden 2 nga kasi, may ultimate debunk din ako dyan. May ultimate debunk din ako dyan. Relax ka lang. Sabi ko siya, bubudbura natin yan eh. Totoo naman kasi nawala siya nabanggit. Nabanggit. Shout out si Anonymous. Tameme yung dalawa dyan feeling na abogado eh. Dalay. Okay? Mr. Chairman, I will also Yan. moderate my voice so that I will be respectful. I will also moderate my voice so I will be respectful. Tiningnan pa talaga siya sa respectful. Tingnan nyo kung paano siya tiningnan. Nung sinabi yung Moderate. respectful, Hindi pwede. Ano? Okay? Mr. Chairman, I will also moderate my voice so that I will be respectful. I will be respectful. Diba? Nakita niyo yan? Even Alan Peter Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, he wants to be respectful. He wants to be respectful. Ito yung sinasabi ni Toyang kagabi na minsan nagkakaroon ng heated exchanges. Di natin naiiwasan niya kasi passionate nga daw sila. Pero you should put in your mind na kailangan nyo pa rin maging respectful sa mga taon dyan, even sa resource person nyo. Sarcasm as its finest, di ba? Simpleng pasarin. Twice ito na si APC, pinagtanggol ka na nga ni RT, inang ingrato. You know? That's why I premise my question, my concern. That's why I Diba? Yun lang yung gusto sabihin ni he is thinking na gusto niya pa rin maging respectful dun sa resource person. Bakit? Bakit siya gusto niya maging respectful? Balikan natin dun si Madam Miriam na kay Kayo kasi sasagutin niya kung bakit eh. Sasagutin niya kung bakit kailangan maging respectful. You! Bully you. I will not attempt to outshout you. Akala ko may karapatan kayo sumigaw dyan or tumaas ng boses dyan. Ang walang karapatan na tumaas ng boses is yung resource person lang. Pero kayong mga senador, may karapatan kayo. According kay Tulfo. Tama ba yun? Tama ba yun, guys? Sino mas tama? Itong nagsasabi na I will not outshout you or yung may karapatang tumaas ng boses? Sa tingin nyo lang. Mysterious, shoutout sa'yo. So I hope you'll show me the same courtesy by telling the truth. Dahil sa purpose na to show me the same courtesy. To tell me the truth and nothing but the truth. So, paano makikipagtulungan sa'yo yung resource person mo kung lagi niyong binubulyawan? Like sinasabi ko kahapon.
paano kayo makakagawa ng isang magandang batas or i-amend yung existing na batas o i-repeal yung batas na hindi na kailangan sa tulong ng inyong resource person kung binabalahura nyo yung mga resource person nyo. Kung kayo ba sinisigawan lagi ng boss nyo, gusto nyo pa makipagtulungan dyan? Di ba kahit sinong tao, yung binabastos ka na, gusto mo ba makipagtulungan dyan? Baka gusto mo sabutayin pa yan eh. It's basic. It's so basic. Di ba? Kung gusto mo makipagtulungan yung tao sa'yo, respetuhin mo yung tao. Value him or her kung ano ang kaya niyang i-put on the table. Kasi ikaw mismo nagpapunta sa kanya dyan. Kasi alam mo, meron siyang dalang kailangan mo, kaya nga resource eh. Kasi kung walang kwenta yan, dapat hindi mo na pinapunta dyan. Premise marinig, kaso baka sabihin galing kay Sen. Tolentino niya yan narinig na mga senador lang may karapatan magtaas ng boses. Narinig ko dati kay Tolentino yan prior the hearing. Narinig ko rin kay Tolentino yan, pero ang point dyan is, pare sila ng mindset na sila lang may karapatan? Sila lang ba may karapatan talaga? Bakit kung galing kay Tolentino yan, iba naman yung stand ni Cayetano? Bakit naging pareho si Tolentino at si Tulfo? Because they're thinking the same. Bakit naman si Cayetano magkaiba? If kung, let's say, si Tolentino nagsabi nun. Bakit hindi sumang-ayon doon si Cayetano? Bakit sabi niya, I will still maintain respect? Di ba? The whole truth and nothing but the truth. Bakit hindi to kasama dun sa So, Splice? ito na tayo, dito na tayo. Nalatag na natin yung golden two na sinasabi ni Fiscal EJ. Right to counsel and right against self-incrimination. Ngayon, yung pinupunto natin noong nakaraan is the Bill of Rights. How powerful is the Bill of Rights? Yan yung title dyan eh. How powerful is the Bill of Rights? Ngayon, puntahan din natin si MDS mismo. Bill of Rights. Ito guys. Ito is the hearing impeachment trial of Chief Justice Corona ata. Kay Corona ata to. Beg the indulgence of our colleagues in Yan. making this manifestation. Ito, Senator Judge Corona trial yan. Corona trial to. Impeachment trial. Our Constitution provides under Article 3, which is entitled the Bill of Rights, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Very clear, ha? Bill of Rights. Bill of Rights. No person shall be deprived of due process of law. Due process of law, ha? Tuloy. Nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Section 1 is only one Ang sabi doon? Ang sabi? person be denied without due process of law, nor shall any person be denied the No person shall be denied equal protection of the law. equal protection of the law. So lahat tayo protektado ng batas. Patas. Kahit saan pa tayo naroroon. Because it's our constitutional right. Kahit nasa Senate hearing tayo, bit-bit natin yung constitutional right natin. Yan yung sinasabi ko na naalala ko na sinabi ni MDS na weekend. Isisend ko mamaya sa yung link nito. Dikdikin mo. Laws. Section 1 is only one Oh. sentence. Section 1 is only one sentence. Isang sentence lang yun. It consists of two parts, what lawyers call the due process clause, and number 2, what lawyers call the equal protection clause. And yet, Section 1 is so powerful that even if you
deleted the entire Bill of Rights and remained only with Section 1, every single Filipino citizen would still be entitled to the entire panoply. Narinig niyo yun? Kahit burahin mo yung buong konstitusyon, iwan mo lang yung first sentence, protektado lahat ng Pilipino. Pero bakit sa Senate hearing hindi sila protektado? Yung sinasabi mong powerful, hindi umuubra yan sa Senate hearing. You hear it, guys? Kahit burahin mo yung buong konstitusyon, burahin mo yung dalawang golden toe mo na yan kayo. Yung golden toe mo na yan, right to counsel and right to self-incrimination, tanggalin mo yan. Iwan mo lang yung first sentence ng sa Bill of Rights natin, sa constitutional rights natin. We are still protected. So din saan ka kumukuha ng lakas na sabi mo na dalawa lang yung right ng resource person na napupunta sa Senate hearing? Saan ka kumuha nun? Papakinggan nito ulit. Few deleted the entire Bill of Rights Deleted the entire Bill of Rights. and remained only with Section 1, every single Filipino citizen would still be entitled to the entire panoply of human rights. And Human rights. Tanggalin mo na yung golden toe mo na yan kayo. Walang silbi yan. Saan ka kumuha ng kapal ng muka? Morning, Marine. Baka naman sa susunod pwede mo itapik si Salumiga. Nakita ko na yun, napanood ko na yun. Basta lahat kayo, Cora, pag hindi kayo sumagot ng yes, papakontempt ko kayo. That is one of the problem. Because MD is talking about here due process of law. Anyone and anybody is entitled of due process of law, even the accused or even the convicted ones. They are still entitled of due process of law. Di ba? enshrined in our Constitution. Ganon katindi ang bigat ng Equal Protection Clause. Oh, no, may piskal na nagdi-disagree sa'yo. Hindi. Dalawa lang daw. Kailangan mo lang na may abogado at pwede ka hindi sumagot kung mapapakulong sa'yo yun. Yun lang. Lahat yan, ligwak na. Di ba? Ganun ba talaga kayo kagarapal dyan para maprotektahan lang yung tao na yan? So, wala nang karapatan yung mga resource person na yan, dalawan na lang. Natanggalin nyo yung constitutional right ng tao. Titigas na mukha nyo ah. Yan ang piskal na hindi kailangan ng padrino kasi natural right. Yeah. And also judge to, and I think she is also international judge. Ang daming awards tong tao na to. Hindi kailangan magpadrino. Hindi kailangan magpa-shoutout. Tapos ikukumpara nyo dito, titigas na mukha nyo. Titigas na mukha nyo. Sabi ko siya, titigas na mukha mo. At ng due process clause. You know, Ngayon, the business for the day the business for the day is due process of law. is the due process clause. Because yesterday, prosecution wanted to present a PAL officer, and presiding officer ruled that because bribery is not alleged under Article 3, then prosecution cannot present that PAL officer. I support that ruling. In fact, I insist on it because of the due process clause of our Constitution. The due process clause is so important that, as I said, Oh, due process of law is important. Sino nagsabi sa iyo, MDS? Due process of law is important pala? Well, sir, cut the proseso. That's the reason some people come to me because I deliver result. Assumption mo yan. May proseso tayo, may batas tayo sinusunod. Assumption. I'm not assuming. Cut the proseso. That's the reason some people come to me because
I deliver results. Cut the proseso. Alam mo kung ano sinabi mo, nadinig ko? Sasabihin ko ulit, sisigaw ko sa mundo. Cut the proseso. Meron kang 15,000! Yun yung taong pinagtatanggol mo. Iskal ka pa naman. Yan yung pinagtatanggol mong tao. You should be, pinagtatanggol mo dapat yung mga karapatan ng tao. Because you're a public officer also. You belong to the government. You are serving the people. You're not serving the politician. Baka sabihin mo naman na like hindi naman hindi naman yan tutukoy si Senator ko. Si Senator Tulfo talaga yung thumbnail mo dyan eh. So you're talking about him. And he is the one who said cut the process. So are you into that? Diba you're supposed to be the guardians of the judiciary system? Sino nag-i-implement ng ng mga batas? Nag-i-interpret ng batas natin? So tama ba 'yon na puputulin yung proseso? Cut the process? Ticket to CJ na yan, siyempre pagtatanggol ko at all ko. Maya ka naman, di ba? MDS was an international criminal court judge. Yeah, I know. International judge yan siya. Santiago became the first ever female judge from developing state in Asia to join the ICC as judge in 2011. Yeah. Huwag kang ganyan marinig, he knows everything. Ano ka ba? In the view of certain constitutional experts, with tripartite democracies like ours all over the world, tanggalin mo ng buong saligang batas. Iwan mo lang ang due process at ang equal protection clauses, meron ka ng proteksyon ng buong saligang batas. Di ba kasama dyan right to counsel at invoke yourself or self-incrimination? Natanggal na yan, Madam MDS. Nung namatay ka siguro nasama na yan sa'yo. Nabago na. 2 na lang daw eh. Wala na yung sinasabi mo due process of law. Wala na yan. Wala nang karapatan yung tao dyan. Sila na lang yung may karapatan dyan. Piliin na lang yung may karapatan dyan. Nasama na ata sa'yo. Binago na nila. In power si Idol at si Fiscal and may instances of abuse. Di ba dapat may involved na ang CHR? Hindi nga na-involve yung ethics committee ng Senado eh. CHR pa kaya? Tinatawagan niya nga lang si dun, nalala mo dun sa Kalabaw. CHR yung pinagalitan dun. Buti pa mga ethic may code na. Sinusunod ako sa yun. Diba it's really frustrating pagkaganto guys na we all know na it should be basic knowledge na yung tao may karapatan. We all have our rights, di ba? Hindi pupunta ka dun sa isang Senate hearing, Senate investigation, let's say ikaw pa yung inakusahan, pero dun sa setting na yun, wala namang court setting yun according to him. So wala dapat accuse at wala yung yung persecution, yung nagpo-persecute. Lahat sila dun resource person. Bakit may hinuhusgahan doon? Bakit may sinasabing corrupt doon? Bakit may sinasabing sinungaling doon? Diba ganun lang sana kasimple yan eh. Ano ba talaga ang purpose ng Senate hearing in aid to legislation? Paano pag hindi mo alam ng ganito? Tapos nanonood ka lang doon kay Piskal. Ang alam mo, 2 na lang yung karapatan ng tao pag nasa Senado. Ligwak na to. Wala ka ng Bill of Rights. Wala ka ng constitutional rights. 2 na lang yung karapatan mo once umupo ka doon at nag-raise your hand ka. Wala nang ibang karapatan mo. Diba how absurd it is na tasabi mo sa mga taong ganyan? May mga taong naniniwala sa'yo. Ang mga tao kasi pwede mong turuan yan. Yes, turuan mo yan. Kasi siyempre meron kang Piskal sa pangalan. Kahit ako, nanonood ako ng video mo.
Pagka tama yung mo, tama naman si Piskal, may punto naman. Pero dito, talaga ba? Dalawa na lang karapatan ng tao pag doon sa Senado? So pag sinapak ng senador yung resource person dahil sa immunity, walang kaso. Sa speech lang ata. Sa speech lang ata. Pero sa physical ata meron. Sa physical ata meron naman. Marini, link ng video na yan. Link ng video na yan is this one. Isesend ko na lang din doon mamaya sa sa DC. We should be aware of this one. Kahit saan tayo mapunta, saan tayo mapadpad, saan man sulok ng Pilipinas, we have this right. We have our constitutional right. Eh yung mga naisasalang sa programa niya, nagkaroon ba ng due process of law bago husgahan ng tao? Saan nakalagay yung physical? Kasi privilege, parang sa speech lang naman eh. Sa speech lang yung privilege nila eh. Wala naman nasa di naman sila pwede siguro manuntok dyan. Pagkakalam ko kasi privilege lang nila is sa speech. Debates in speech yung nila eh. Saan papasok sa Golden Toe yung kapag sinapak? Oo nga no. Wala namang kasi yung sabi ni Piskal, yung immunity is meron silang immunity doon sa debate and speech. Diba? So doon lang sila may immunity. So siguro pagka sinapak ka ng isang senador, pwede mo pa rin siyang kasuhan ng physical injury. Diba? Sinapak ka eh. Hindi naman kasama sa speech yun eh. Hindi din natin yun doon kay Piskal. May sa content ni Piskal EJ. Meron yan eh, sinabi niya eh. Piskal EJ. Saan na ba yan? Saan na ba yung immunity? Pagtatrato sa resource person, power to conduct inquiries, karapatan, right to counsel, hindi pwedeng tumistigo, hindi korte. Ito